Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Ruel Bulalake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Iniisip kung paano hindi natalo si Linlong sa Xuanyuan World sa simula, at pagkatapos ay nang ibigay ito ni Ivory kay Han Sanchen, sa isang tapik, si Linlong din. Ngayon, isang pamilyar na eksena ang nagbubukas. Kaya lang, si Linlong ay naging panig na ni Han Sanchen, at ang kakaibang dragon na ito ay mas malakas at mas mabangis kaysa kay Linlong. Gayunpaman, pare-pareho ang mga resulta. Patayin. Boom. Sinabayan ng sigawan at pagpatay sa mga tao, at isang malakas na landing sound. Bumagsak ng husto ang katawan ng halimaw na dragon. Gayunpaman, ang mga bahay sa lungsod ay hindi nasira tulad ng inaasahan. Kahit na alam ni Ivory na kung ito ay tumama ng husto sa lupa, ito ay katumbas ng paggawa nito ng higit na pinsala at pagkawala ng higit na pagtutol. Ngunit sa kasong iyon, magkakaroon ng malaking problema. Ibig sabihin, sa dami ng Hidden Dragon, hindi bababa sa isang kapat ng buong Underground Dragon City ang ganap niyang mawawasak. Bago ganap na maunawaan ang lungsod, si Ivory ay natakot na saktan ang mga inosenteng tao. Sa makatuwid, bago lumapag ang Hidden Dragon, nagbigay si Ivory ng makapal na layer ng proteksyon sa enerhiya. Bagamat nahulog pa rin. Ngunit, ang huling resulta ay palaging ang pinakamahusay. Maraming bahay ang napreserba pa rin. Patayin. Mabilis na pinalibutan ito ng mga tao. Karamihan sa mga tao ay nakatutok ang kanilang mga sandata sa ulo nito, at ang ilan ay nakatutok sa buntot nito. Hanggat mayroong anumang paggalaw, sisimulan na agad nilang patayin ang nakatagong dragon. Haha, ha. Biglang tumawa si Hidden Dragon. Presumptuous, kapag nalalapit na ang kamatayan, matatawa ka pa. Tama. Hindi ko alam kung anong ikinahihiya mo para pagtawanan kami dito. Napakawalandiya ng taunang general, at tumatawa. Kung ako sa iyo, hahanap ako ng kapirasong tokwa at papatayin ako. Ang mga tao ay mapanlit. Mabagal ding lumipad pababa si Ivory sa oras na ito, at ang valley ay wala pang 5 metro sa itaas ng Hidden Dragon. Malamig na nakatingin sa kanya, bakit, hindi ka pumapayag? Natural hindi ako kumbinsido. Itong bathala, imposibleng matalo ka ng mga langgam. Ang langgam ay palaging langgam, at hinding-hindi ito magbabago dahil sa anumang sitwasyon. Wala namang kinilig kasi, kung sino yon. Naiinis na sabi ni Kang Long, halatang punong-puno ng panunuya ang tono nito. May nakarinig ng mga salita at agad na samuka, damn it, if you win and you want to brag about it, then we have nothing to say. Gayunpaman, natalo ka ng ganito, kamusta ka? Actually nakakapagsalita ng mga ganyang bagay nang walang kahihiyan, hey, makapal ang balat mo kaya ayaw mo sa mukha mo. Damn, we had a good impression of dragons, but since I met you, I rely on. I have a different impression of dragons since then. Nakakadiri talaga. Syempre, lahat ay nagkunwari na nagmalabis, ngunit ang kanilang sinabi ay napakasinsero. Nakakasuka talaga. Kayong mga bastos, ano ang alam ninyo? Sa inyong pagkakakilanlan, hindi ninyo alam ang tunay na kapangyarihan ng bathala na ito. Isang langgam, kayong lahat ay langgam. Galit na galit siya, parang naiinis siya sa panunokso ng mga kabataang ito na minamaliit niya ng todo. Haha, nagmamadali. Sa kasamaang palad, kung mas sabik ka, mas nakakatawa ito para sa amin. Tama, ang walang kakayahan na basura lang ang tumatahol ng ganyan. Huwag, dragon ito, kung gusto mong tumahol, dragon at tahol din ng aso.
Hindi katakatakang lahat ay ininsulto ng lahat ang Hidden Dragon ng labis, ito ay dahil ang taong ito ay masyadong baliw noon, at pagkatapos na talunin ang kabaliwan, siya ay nagmukhang mayabang pa rin. Kaya naman, paanong naging posible na? Ang lahat ay hindi nakaapak sa kanya ng walang awa. Lalong naiinip ang Hidden Dragon, nanginginig sa galit ang kanyang malaking katawan. Imposibleng maawa sa kanya ang lahat, at mas lalo silang nagtawanan ng mga oras na ito. Tanging si Ivory lang ang biglang nagsalita sa oras na ito, masyado kang hindi nasisiyahan, tama. Alam ko rin kung bakit ka hindi nasisiyahan. Pusta tayo, ano sa tingin mo? Pastahan. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, ang Hidden Dragon ay halatang nalitaw saglit. Anong taya? Ngayon, kailan ito? Gayunpaman, ang Hidden Dragon ay may pangungusap na sobrang komportable pakinggan. Talagang ayaw niyang tanggapin. Eksakto. Tumanggo si Ivory, at nagpatuloy, ang dahilan kung bakit hindi ka nasisiyahan ay mula sa simula hanggang sa huli, hindi mo man lang ipinakita ang iyong tunay na lakas, tama ba ako? Bahagyang nagulat si Hidden Dragon, paano mo nalaman? Ma'am, huwag po kayong makinig sa pagyayabang niya. Tama, walang dapat paniwalaan ang ganyang tao. Punong-puno ng kasinungalingan at pagmamayabang ang bibig ko. I haven't tried my best yet. Kahit sinong matatalo at ayaw magsasabing hindi nila sinubukan ang lahat. Oo naman, wag ka lang umamin ng talo. Bago pa makasagot si Ivory, nagdadaldalan na ang lahat. Bahagyang umiling si Ivory, senyales sa lahat na huwag nang magsalita pa. Pagkatapos, bumantong hininga siya at tumingin sa nakatagong dragon. Nakipaglaban ako sa iyo, syempre alam ko. Kahit na napakalakas mo talaga, pero alam ko na sa likod ng sobrang lakas mo, meron talagang abnormal na kawalan. Sa madaling salita, hindi mo magagamit ang iyong kasalukuyang buong lakas, hindi ba? Bilang isang kalaban, natural na alam ni Ivory ang sitwasyon ng nakatagong dragon na ito kaysa sinuman. Naiintindihan din niya ng husto na sa pakikipaglaban sa kanya, hindi talaga magagamit ng Hidden Dragon ang kanyang buong lakas. Sa makatuwid, hindi maintindihan para kay Ivory na tumanggi na tanggapin ito. May sarili ka pang nalalaman. Tama, hindi ko talaga magagamit ang buong lakas ko. Para sa laban ngayon, ang ginamit ko ay wala pang 40% ng orihinal kong lakas. Kung makakabawi ako ng 80% ng level, little girl, let alone you explode twice, kahit na sumabog ka ng 10 beses, hindi ka pa rin magiging kalaban ko. Ang ilang mga nasasakupan ay nais na muling ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan. Sa pagkakataong ito, maaga silang pinigilan ni Ivory. Biglang tumanggo si Ivory, aaminin ko. Since you admit it, anong bet ang gusto mong gawin sa akin? Naguguluhang tanong ni Hidden Dragon. You're not doing your best, at hindi ako magaling mag-aral. Paano ba naman, hindi kita papatayin, papakawalan kita. Afterwards, we agreed on a time and place to have another pick duel. What do you think? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang ang Hidden Dragon ang nagulat sa mismong lugar, pero halos malaglag ang pangalahat ng nasasakupan niya sa buong lugar. Anong ibig mong sabihin? Ngayong nakuha na nila ang tagumpay, biglang gusto ni Ivory na pabalaykan ang tigre sa bundok. Hindi na ito biro, ito ay walang kabuluhan. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Punong-puno ng usapan at kalupitan tong lalaking to. Nahuli namin siya, kaya natural na patayin namin siya agad. Ikaw, bakit mo siya pinakawalan? Opo ma'am, ang pagpapalaya na ito ay katumbas ng pagpapabalik ng tigre sa bundok. Walang katapusang gulo. Madam, mag-isip ka muna. Ang lahat ay emosyonal, at maraming tao ang lumuhad lamang at humingi ng awa. Mula sa isang sentido kumon na pananaw, ang mga aksyon ni Ivory ay talagang hindi maintindihan. Pagkatapos ng labis na pagsisikap, kahit na ngayon na ang buhay at kamatayan ni Scar ay hindi alam, gusto niyang direktang palayain ang nahuli na mamamatay tao. Saan ko magagawa ito? Seryoso ka ba? Sa katunayan, ang Hidden Dragon ay labis ding naguguluhan tungkol sa puntong ito. Seryosong tumanggo si Ivory, bagaman babae ako, sinasabi ko rin ang sinasabi ko. Bahagyang ipinikit ng Hidden Dragon ang kanyang mga mata, at mabilis na nagdesisyon, kung maglakas loob kang bumitaw, bakit hindi ako maglalakas loob na umalis? Tinatanggap ko ang taya mo.
Ngunit ano ang taya? Mahinahong sinabi ni Ivory, ano ang gusto mo, masasabi mo kung manalo ka, ano ang inaasahan mo, at pagkatapos ay sasabihin ko kung ano ang inaasahan mo kung manalo ako, paano? Nang marinig ito ng Hidden Dragon, malamig siyang ngumiti. Ang buhay ko ay binawi mo na, at binigyan mo ako ng pagkakataong sumugal muli, na itinuturing na isang regalo. So, para maiwasang sabihin na nambubuli ako sa iba, paano ito, kung nanalo ako, hindi mo na mapag-usapan ang mga kaganapan ngayon sa hinaharap, at hindi mo mabanggit ang kabiguan ko, paano? Ang ilang mga subordinate ay natural na hindi nasisiyahan sa pahayag na ito. Ngunit para kay Ivory, ang taya sa Hidden Dragon ay hindi masyadong nakinabang. Ito ay makatwiran, sabi ni Ivory. Sabi ng Hidden Dragon, okay, then tell me, ano ang bet mo? Napakasimple, kapag natalo ka, magiging utusan ka na sa tabi namin simula ngayon. Hindi kita pakikitunguhan ng masama, pero hindi ka magtatraidor habang buhay, paano na? Nang marinig ito, ang grupo ng mga tao na hindi nakagawa nito noong una ay biglang huminto. Ma'am, ikaw, anong ginagawa mo? Ang nakatagong dragon na ito ay isang napakabisyosong tao. Kahit na manalo ka, kung panatilihin mo ang ganoong bagay sa iyong tabi, ito ay katumbas ng pagdadala ng isang tigre. Kung hindi ka mag-iingat, malaki ang posibilidad na ikaw ay sususlit sa iyo mula sa likod. Oo, ma'am, mangyaring isipin muli. Si Ivory ay may matatag na saloobin at tumingin sa lahat. Lahat, mayroon akong sasabihin sa Ivory, hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito o hindi. Mahalaga kung gaano kalaki ang kawalang kasiyahan at mga hinaing, lahat ay nagngangalit ng kanilang mga ulo at nagpatuloy sa pagsasalita ni Madam Sox. Bagamat matagal na kitang hindi nakasama, ramdam ko rin ang pag-aalala mo sa iyo. Para dito, labis ang pasasalamat ni Ivory. Gayunpaman, palagi akong may mga pagsasaalang-alang at pagsasaayos para sa ilang mga bagay, kaya umaasa din ako na ikaw na nagmamalasakit sa akin ay magbibigay sa akin ng higit na pangunawa at suporta. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Ivory sa lahat. Lahat ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo, lahat sila ay yumuko, hindi alam kung paano pasinungalingan. Ang mga salitang ying, kahit na napakagaan din ng mga salitang iyon, Ivory, ay, para sabihin sa lahat na umaasa siyang igagalang nila ang desisyon na ginawa ng kanyang asawa. Ay nginisyan, Ivory, tama ba? Panipi, naniniwala din ako na sa personalidad mo, kung handa kang sumugal, aamin ka ng pagkatalo. Napakatalino ng mga salita ni Ivory. Kahit na hindi si Hidden Dragon ang taong sinabi niya, at least hindi siya makakababa pagkatapos na papurihan ng labis. Okay, although Hidden Dragon, hindi matatawag na gentleman, at least I can decide my words. Panipi. Nahulog, napatitig si Hidden Dragon sa mga taong nakapaligid sa kanya at agad na naintindihan ng lahat na kahit na nag-aatubili sila, ibinaba pa rin nila ang kanilang mga kutsilyo at baril. Nang bahagya at akmang aalis na si Soyingxia nang biglang sumimangot. Tuldok, gusto mo bang balikan ang salita mo? Hinding-hindi pagsisisihan ni Ivory ang sinabi niya. May itatanong lang ako, sabi ni Ivory. Anong problema? Tanong ni Hidden Dragon. Si Ivory ay nasilaw sa paligid, at pagkatapos ay tinanong ang mga pagdududa sa kanyang puso, saan ang lugar na ito? Bakit may ganoong lungsod sa ilalim ng Chanmo Castle? Ngumiti ng mahina ang Hidden Dragon, I guess that you would ask this. Gayunpaman, baka mabaigaw kita, dahil hindi ko alam. Hindi mo alam. Halatang hindi naniniwala si Ivory. Hindi napigilan ng isa sa mga nasasakupan ang pagmumura. Ikaw na halimaw na dragon, iniligtas ng asawa natin ang iyong buhay, dapat alam mo ang lahat tungkol sa pasasalamat kay Dade, at naglalaro ka pa ng mga bagtong dito, gaano ka kaiya. Tama, Dead Demon Dragon, hindi ko hinihiling na suklian mo ang iyong kabaitan, ngunit dapat ay mayroon ka man lang basic sense of merit, di ba? Dahan-daang itinigil ni Ivory ang kanilang pang-aabuso, at dahan-dahan ding sinabi ng Hidden Dragon sa oras na ito, ang sinabi ko ay totoo, hindi ko alam. Ako ay isang nakatagong dragon, ako ay inaalok ng insenso at apoy, at ako ay napapailalim sa isang espesyal na legal na kasunduan.
May nag-alok sa akin sa ganitong paraan, at nagayos ng mga ukit na bato para ayalay sa akin. Ang pinakamahalaga ay naiintindihan nila ang French Agreement. Natural, babantayan ko rin ang lugar na ito ayon sa kasunduan. Lahat ng buhay na nilalang ay papatayin ng walang awa. Ngunit kung ano ang higit pa doon, hindi ko alam. Nakatagong Dragon Road. Naniniwala si Ivory na sa kakayahan ng taong ito, dapat siyang maging mayabang, kaya ang posibilidad ng ganitong uri ng taong nagsisinungaling ay talagang hindi mataas. Naniniwala ako sa sinabi mo. Tumanggo si Ivory. Ang isang grupo ng mga nasasakupan ay sobrang kinakabahan, paano sila magtitiwala sa kanya ng ganoon kadali. Gayunpaman, mayroon pa akong isang tanong. Kung alam ko, masasabi ko sa'yo. Sabi ni Hidden Dragon. Tumanggo si Ivory, ayon sa sinabi mo, matagal mo nang binabantayan ang piitan na ito, kaya natural, dapat mong obserbahan ang lungsod na ito ng mahabang panahon, tama ba? Tumanggo ang Hidden Dragon, natural, kung hindi, mapapansin na kita sa sandaling pumasok ka. Okay, since that's the case, it's best, makinig ka ng mabuti, may gusto akong malaman. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!